Kauban na mayong adlaw, welcome na sab sa ato ang programa inyong konseho karon na di na to ang makauban ng mga miyembro sa 20th City Council dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang sab sa pagpadangat sa ilahang mga paningkamutan, mga ordinansa alang sa kayuhan na dinhi sa ato ang Dakbayan ug sa kinatibuk-an sa atong mga katawhan. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix. Uy, ug yun man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Natong edisyon karon sa ato ang inyong konseho karon atong makauban ang chairman sa Committee on Trade and Commerce ingon man sa Ways and Means akong katukayo mo nang ayaw kalibog ayaw kalibog karon nga episode na makauban ang PCL President usab sa Tibok Rion Diaz. Ato makauban si Honorable George Goking. Kagawad, welcome sa atong programang inyong konseho karon, imong pagpanimbaya sa ato mga kauban, ilabi na sa atong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat to kayo, may adlaw sa tanan o labaw kang Mayor Rolando Clarix Uy, tong amahan sa siyudad sa Cagayan de Oro o ako makauban sa 28th City Council through Vice Mayor Bebot Rodriguez. Sa inyong tanan, daghang salamat sa inyong suporta sa atong administration ni Mayor Rolando Clarix Uy. Right, no? And so far, kumusta si Kagawad sa kasamtangan? Kumusta si Kagawad George Goking? Ubay-ubay ng utanan ni Kagawad? Okay ra, daghang salamat sa inyong pangutana, pero nag-enjoy ta pag public service. Yes. I am enjoying it. Then, salamat po sa mga suporta sa mga katawhan kay it's not possible sa itong ibuhat karon kung walay ingon nga one team CDO. So, yes. daghang salamat to kayo sa tanan. Right, nya. Bagway pa lamang pod Kagawad na natapos ang ato ang barangay election just last week, no? Yes. So far sa inyong assessment Kagawad, so far kumusta ang ato ang pagpahigayon sa barangay election dinhi sa atong Dakbayan? Ang atong election katong miagi katong barangay election, it was very peaceful and the people spoke kung kisa ilang gusto padag-on na may uban na pildi, na iban daw, pero democracy in the making. Kay, yes. Di man na pwede maingon na, pumapildi, lain storya, daog, lain po. So, democracy has spoken. So, congratulations to the winner. Yes. Pwede kong mag-special mention Sige, kayo. sure, Kagawad. Congratulations to my very good friend, my partner sa Vice Mayor Kikang Uy, karon kapitan sa Barangay Carmen, nga the biggest barangay in Cagayan de Oro. Congratulations kay angayan gupod ka sa atong pag-uban sa duha ka termino sa imong pagka-Vice Mayor, daghang gyud nahimo. Kani atong mga balaod na nahimo panahon ni former Vice Mayor Kikang Uy, karon kapitan sa Barangay Carmen. Congratulations, kuya. Yes. Once again, congratulations to former Vice Mayor now, the Barangay Captain of Barangay Carmen, Kikang Uy. And kinatibuk-an sa inyong team din sa Barangay Carmen. Well, anyway, Kagawad, imong gihuptan ang usa sa mga pinaka-importante gayod no nga komitiba dinha sa 20th City Council, ang kining Committee sa Trade and Commerce. Isip ikaw naghupot nini nga maong komitiba, siguro angay lamang unahon nato ni sa pagpangutana. Kumusta ang estado sa komersyo? Kumusta ato ang mga negosyante, mga investors dinhi sa atong Dakbayan karon, Kagawad? So far, before I went to Manila, sa investment forum, suportahan sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Before I left for Manila, I got feedbacks from the different corporations in Cagayan. Comfortable gyud sila sa liderato ni Mayor Rolando Clarix Uy. Grabe ilang pagbubo. So the economic recovery plan sa Cagayan de Oro, wapag magsugod, barak pusog na. Yes. So I was very confident before I left for Manila nga na-Councilors League man mismo ni Cebu. Kita may nagrepresenta ni Mayor Rolando Clarix Uy. I went with confidence dito sa Manila. Well attended, George. Grabe ang attendance ito. Especially sa representative ni
ambassador sa US. Mm. So, the representative was Paul Taylor. Lami kaya mong ingon nga panaghiusa, nag-abay mi, pero medyo tugay-tugay mi nagstorya kay ambot gano, pero ingon ko nga, Mr. Taylor, I'm not foreign to your country. My son is in the US Marines. Okay. Nakalingi siya. Kabulok, you know, Mr. Taylor, nagsugod na migstorya. Cagayan de Oro, I'm not going to say anything else. You come to Cagayan de Oro, and you'll never even feel like leaving Cagayan. So I'm inviting you to play golf. So inana, panistorya din. I spoke before him in promoting Cagayan de Oro. I said, in behalf of the mayor, with all confidence in kung we have the best area in the whole Philippines, we are ready for all of you. Yes. We're prepared with our yung pa niya mga ordinances on local incentive and investment code. Yes. Naghimo si Mayor Rolando Clarixoy og Local Investment and Incentive Board. So, kung mani ka dinis Cagayan na yung mga insentibo. Yes. Ihatag sa inyo kung pila ka tuig o sa kadako. Na usag idul sa ako. Mangutanan, aba mo'y mga incentive kumusulod ni Cagayan. Yan So, to make it easier, all the ordinances are ready. Yes. For investments to come. All you have to do is talk to the mayor. Dali man, sorry si mayor, he welcomes all the investments in Cagayan. Yeah. So I know that was a big guy. Ang lami ato yun, George, to kayo. Nga pagtindog ni Paul Taylor sa US Embassy, iyon siya, I have talked to George. Pag wala mi nag-ina, George siya. I will go there and play golf. But I will bring the whole trade mission. The whole trade mission to Cagayan de Oro. So, ko nga, basta di mag-golf, dali na magkagaligo. Not only the U.S. Trade mission, but those who attended to kayo, tanaw na ko ilang mga investment, matotal ito mga over 100 billion. Mububo sila sa Cagayan de Oro. Nga naman, politika na to, mayo. Yes. We welcome all of them. And we have a good team. Maski nga lahi nga partido, atong serbisyo is katawhan. Yes. We want to serve the country, then, city. And then, ang pagkagwapo di sa ato, kay atong 2019 nga ordinansa on doing business. Yes. That is one major factor nga medyo welcoming our businessman nga because of the anti-red tape authority. Akong istorya sila. I hope I can continue. Okay ra? Yes, kagawad. Flow. So, kanang is on doing business, Republic Act 11032 that was approved in 2018, ang 11032, then our ordinance almost took us 2 years. To craft. 2 years to craft kay resistant, taghang kay resistant to. Then in the last meeting of December of 2019, finally na-approve. So in simple language is, unsay nahimo pinaka-simple nga sa ARTA, sa EODB, ang pag-apply og cell site. Ang usa ka cell site mo abot ang 2 ka tuig. Ano? 27 requirements. I-down sa ARTA by 4. Yes. Timing po kayo nga pagka 2020, iabot ang COVID. Worst ito kay everybody was downtown, everybody was in the home. Yes. So, tungod na daghang kay mga cell sites na nulod. I think over 100, 130 or 140 because of the ease on doing business. Yes. As approved by the atong City Council. So, dili rin na mao. You know, pag COVID, bagsak yun ang negosyo. Yes. But in 2021, number 7 ta sa highest revenue nga city. Okay. In the entire Philippines? In the entire Philippines, number 7 ta. So, deserving ang siyudad sa Cagayan de Oro to receive
commendation from the Anti-Red Tape Authority. Yes. Di ba? Papugi kayo. Dako kay na siya nga kalampusan na kagawad, no? Knowing that gikan gini siya sa Anti-Red Tape Authority nga nagpamatuod nga doing business here in Cagayan de Oro is very easy and plastado tanan, no? Plastado. One of the serious nga deliberation ato was only one barangay fee clearance. Usa ra gyud. Kay galahi-lahi man sa 80 barangays, na iban dako kayo. So the Liga ng mga Barangay agreed on the 1,000 lang. So to be collected sa Ciudad Cagayan de Oro, di na makolekta dito sa barangay. So mas sayon na. Easier to pay online. Everything is made ready for our businesses or even our existing business to get their business permit. Ina madali. Yes. And I think one of the few lang yun ni kagawad, no, ang kining pagpatuman gid po da o gihingosgan ni sa ato ang local government unit pinagyo sab sa inyong suporta sa 20th City Council kining EBOS or kining end-to-end electronic business one-stop shop, which is dako kay siyang advantage kagawad for the businessmen, no? Grabe kayo atong hadlok nga matakdan sa COVID. Yes, online na. Pero I would like to thank the Anti-Red Tape Authority. It was approved in 2018 nga ipangusgan ni President Bongbong Marcos karon. Grabe kayo. ARTA Anti-Red Tape Authority is under the office of the President. Yes. So kung they are very serious, I tell you. Kung let's say ingon nga nakay mo simang ka sa processing, human yun mo kay ayon pa ni Secretary Perez nga with the program of President Bongbong Marcos, we will make it easier for the businessmen to process their business permit. Yeah. And I think ARTA has established their kagawad, no, their satellite office, I think din sa ato ang nagbayad. Sa NFA, when the ARTA came to my office, kay kita magyud ingon nakapandayan ng EODB, ila ko gitawgan. So I supported them, I introduced them to people in the community. So they're able to put up an office in NFA. Then during their opening salvo in October 12 and 13, the President was supposed to be here. Okay. But ang problema is very funny ito kayo kay walay kwarto available. So, murag, bahala ka presidente, pero there was an ongoing physician conference. So I'm very happy our hotel occupancy rate is medyo taas. Gailog na. Ang people are coming back to Cagayan de Oro. So I can see the economy building up. Kung walay pagsalig sa atong Mayor Orlando Clarix, so hindi na mga dire. So I can feel the trend nga maayo. So invite again itagaan ta og murag recognition. Yeah. The first time sa October 12 ako sa Lanao del Norte kay guest speaker man ko dito sa Philippine Councilors League. Sa ikaduha nga meeting sa October 13, dapat na si BBM pero mahalagi way kwarto. Ako pa binuangan sa secretary niya, folding bed na lang. I am sure the President has seen the active participation of our local government unit. Then I hope nga magpadayon ni kay grabe ang investments nga panunod. Yes. We have all the programs ready for them. Katong gipahigayon nato nga investment forum kagawa dito sa Metro Manila last October 5, no, which is gitambungan gyud sa imo panggikuan, well attended ang ato ang investment forum. Dako pud to kay siya nga avenue kagawad, no, to really invite and aron mapakita nato what's Cagayan de Oro, no, for our investors kay sa imo nanggitungon all the necessary kanang ilahang dapat nga panghimuon plastado giandam sa ato ang local government unit. So are we seeing like for the next few months nini kagawad mo boom gyud ang ato ang economy dinhi sa ato dakbayan? Ang term nato kayo is mampadayon ang pag-boom. Yes, ang boom na may karon
medyo kakusog ang ingon trending. Ang recovery kagawad, grabe Ang recovery. Pero dili ina nakapaspas, but the ingon nga trending is going up. At least consistent kay kagawad. Consistent when I heard those businessmen kay mga amigong manato, na yung sa kabok businessman dito, 14 billion ready for expansion. Daghan siya. And the other one, daghan kayo. So I can just imagine if the US Trade Mission mo ani sa Cagayan de Oro. Kana mayon na yun nga amot usa na nga term. Sobrang nga boom. Bro, super bro. So na is there, but I was asking them. I hope the businesses that will come in can generate employment. That's the ako for the last 3 terms ko nga kanang employment like BPO. Kanang call centers. Kay grabe na. I have seen the call centers in Cebu, Davao. Iloilo, Davao. Grabe. Ang sweldo is enough at least to contain the income of the family. Then I heard again, di na ko makasulti kay only the mayor can make an official statement. Basta na confirm Marites nga na boulevard of BPOs. Naana siya, pero di lang ko kasulti kasi kasapat. Okay, as atualan ning I look forward for the next few months din sa Dakbayan sa Cagayan. Basta something to look forward to, no? In the coming months din sa atuang Dakbayan. With that, atuan na nahisgutan na kagawad, no, ang kining sa local investment and incentives code of 2018 din sa atuang Dakbayan, and you formulated kauban ang city council ani daghandag with this kagawad ilabi na kadtong present na nato ang mga investors karon. Unsa ilahang feedback nini kagawad nga naata nini nga mga programa? Medyo excited sila sa katuaw nakitaan. Nasa tay program nga gi-approve sa City Council ang kadang public-private partnership. Patsada kita wala tay dako nga investment, ang private ang mo butang. But we get a share of the investment. That is another program of President Bongbong Marcos, nga PPP. But ako nagibantayan karon nasa tawag nga enhanced PPP. So I have to work on it again. Kay expanded man na siya. So napoy sila daghan sila mga murag they're talking our language kay ato managikan. Bitaw. Gikan na sa ato ng mga programa. Then I'm sure adi man copycat pero makadungog man sila nga mga tay programs kagayan. So anybody can copy basta lang for the sake of an economic recovery plan. Murag kung kining investment ready lang yun nga lugar kagawad, no, we're murag ahead of time, murag advance gid ato ang pasalamat sa peace and order kay without peace and order there is no business. Economy will go down. So salamat again to Mayor Rolando Clarexway for focusing on our peace and order. Kini kagawad usap ni sa atong gihingosgan. I think monthly gali gid mo ang inyong panagtagbo nini sa investment board dinhi sa atong Dakbayan. Just to really focus on what's going on with our businessmen, unsa ilahang mga naduna bay pasulod, unsay mga problema, unsay kinahanglan pensahon. Siguro mo kumusta pud mo sa investment board kagawad in partnership unsay inyong mga ka-partners nini? Sa investment board nakita na mo nga remember, all these ordinances were done before the pandemic. So after the serious COVID problems, there is a need to revisit. Mao na si President Bongbong Marcos, nakauna na untata, pero again, dagan resistant nga for changes. So we have made attempts, but it's hard to convince a lot of people. So, I'm just waiting for the enhanced PPP, enhanced tanan mga atong mga programa, expanded. Makita nila nga there is a need to review. So, pasalamat ko sa
taas sa national o sa local. Yeah. And with this kagawad ba ito nakita nga siguro makita po na sa itong mga investors kagawad that we are aligned with the plans and projects and of course direction from the national government. Yes. Makaingon sila nga safe kay ta diri kay from the national government mao po ni ilahang direction nga paingnan. So diri sa again maupod. So Pero the parallel beta yeah. We have been doing this Yeah. but wala lay ingon nga walay push. So sa ato lang pardon my statement but ang kagayan di ron nakauna po. Yes, They're always ahead. We are ahead of them. But we will tawagan na will be compatible with the national Wala laws. nga daghan kay mga investors nga are coming in no gani subsob na usab ang busy na pud kay niini ato ang Oro TIPC mo pud ato ang nag-spearhead busy, no alang usab sa pag-accommodate mga concerns o mga pangutana kabahin usab sa ato ang or sa mga investors no dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro mo na nga in the coming months no makita gid nato ang padayon gyud nga pag-boom sa ato ang economy dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course kung daghan taga mga investors are coming in of course it can generate job and it would More give jobs. Cagayanos no more jobs nga ilahang makuha more foods on the table. Yes, more food din nakitaan po nato to kayo nga more jobs, more food. Then we'd like to level up sa Yes. mga atong standards sa atong mga katawan nga pareha po ta sa US nga Bitaw. everything is free. Dako kayo ang ingon nga purchasing power. So we can see that in the local leaders. So it's just a continuity. Then so far, sa way pabor-pabor, we're doing very well. Ana, may good ang lakaw. And of course, with Mayor Clarex leadership na dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro niya, maayo kay hang pagtagad alang usab sa ato ang mga negosyante dinhi sa atong dakbayan, strong relationship with our businessmen, our investors dinhi sa ato ang dakbayan mo na nga business friendly city kita no dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro tungod kay sa ato ang mga programa nga gipatuman sa atong mga ordinances nga gipanday usab sa 20th City Council alone lang gyud nga mapasayon, mapadali inyong pagtukod og mga negosyo, pagbubog puhunan dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro mo nang katong mga investors nato who are plano nga mo dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro sudid gyud kaayo no. And of course with this kagawad sa padayon nato nga pag-improve o ingon man padayon nga pag-boom sa ato ang ekonomiya dinhi sa atong dakbayan, there are future projects that are kining murag maka-excite kay kagawad. Medyo. Maka-excite gid kaayo. So kung nala ka dito sa when I represented the mayor sa Investment Forum, makita yun mo nga ang akong confidence ba kay kabalo magita being chairman of Ways and Means sa Trade and Commerce, we could feel the kaning enthusiasm of our businessmen. Nagit usad diri nga ang ilang occupancy sa di lang ko mag-mention kay your advertising. 97% ang occupancy sa dako nila nga corporation. Daghan pa kay sila plano kay ubay-ubay ang panulod. So kung mo din na traffic ta. Napagani there's another good news. I talked with SM. They're submitting a request nga atong mall hours will be open from 10 to 10. Okay. Or 10 to 11 kay few years ago nagpartner mi sa SM and the rest of the malls nga kanang mall hours pwede ba na mainat during the holiday peak season. Ang hitabo ang mga shoppers dili na magdali. Ako bitaw di ako magdali, mato ko alas 9. So the flow of traffic, remember Cagayan de Oro, tanan mga regions diri ka pamalit. Yes. Center of kanang kwadid kagawad diri traffic na to din. We cannot blame the local government for that. Yes. It is a sign of good business. Yeah. Di ba sila mo to ang Butuan, Paingon diri, ang Region 9 diri. May mga taga Davao, mga ni diri. So
you cannot stop them from coming to Cagayan. So, Yeah. the best answer was to extend the mall hours. Kung assuming daghan pa tao sa 10, 11, inaton pa na nila. Ah, okay. So, I think effectivity is November 15 or something. So this month na kagawad? Na sila I talked to the management. They're proposing to the national office. Then, ako nakitaan, pasalamat ko, I'll take this opportunity to thank all the business sector. During the COVID crisis, nila pasagdi ilang mga tao. Yes. So, ipadayon nila in spite of the fact na they were losing heavily, yes, but they were still paying taxes. So, I have no other words to say salamat. Padayon mo invest in Cagayan. With this, no, mayong balita lang sa itong mga shoppers kagawad. Labi na busy na kayo starting November 15 kagawad. Kaya tingdawat sa bonus. Tingdawat sa bonus, no? Ay, paggawas sa bonus ka na, shopping. Katong mga working nasa trabaho o daytime, ating atong sa morning gabi kagawad. Then, it's part also, okay, ang nahitabo ato, many of the mga employees, paggawa sa office, sirado na ang mall. So I asked them to extend. Pwede ba extend? I do not have to file a resolution in the council. It's business, ingon nga, you are business friendly. Pag human sa empleyado sa office, mag-ilis, maabot sa mall 8 o'clock, 9 o'clock, mangaon, So, they found it very feasible. So, nag-participate ato ang Gaisano, Limketkay, ang atong Sentrio, Ayala Sentrio, ang atong SM. Yeah. Grabe, uptown and downtown, grabe. As in, grabe, mahurot yun imong budget. Well, busy kayo ng mga malls na to karong 15 and beyond, no? Sa November kay lagi tingdawat na sa ato ang bonus, labi na sa ato ang nasa government o yung mga private sectors, no, na timely usab ni kagawad kay kung daghang flow sa kuan kagawad, daghan nindot kayo kuan ang ekonomiya kagawad, no? I thought I can see a very fruitful Christmas. So I hope we will all move on kay humanaman ng eleksyon. Yeah. Move on na tanan. I mean, hulat na po mo 2025. Binila po na pumbati ang 2025. And not just ato ang mga malls aning kagawad, no, during peak season, labi na abotay na Pasko and ting hatag nagbonus. Kini to ang MICE kagawad, MICE sector, no, kining sa meeting and convention. Yes. Ang sector dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro, murag sa kasamtangan kagawad padayon usab ang ilahang grabe ang ilahang ang booking sa I have been monitoring the hotel bookings. Grabe ang mga convention, nag-sutoy-sutoy. We can only see that they're confident in our local government. Yes. Ako lang, sa way pabor-pabor, Mayor Rolando Clarixoy is a man of action. Yes. Man of few words, pero daghan few words, action. Taas kayo ang mahim. Murag, let the action speak for itself. Yes. So, padayon na, Mayor, sa imong gibuhat, I'm very excited to see more investments in Cagayan. And I hope this will give more jobs, and more jobs, more food. Yes, more for the table. Bitaw, no? And of course, katong nangutan na kaganinag unsa tong mga future projects kagawad, usa sa inyong gi-unveil dito sa ato ang investment forum kagawad kining the new city. Kada papo na. Gwapo kay niya kining makahatag yun perting dako ang investment dinhi sa ato ang dakbayan kagawad. 60 hectares man to katong new city. And we can also use the PPP. Yes, oo. Ilabihan ka importante usab niini niya. With this kagawad, no, sa kadako pod sa i-develop nato nga kining area for our new city. It's gonna be a new hub for investment and daghan pa siguro nig kuan kagawad, no, pwede ma-rent, ma-lease and karon unsay status niini kagawad? So far, I have no idea on that because naman na sa executive plan, planning. Pero when I saw this, the plan, wapo yun kay kung mabutangan na mga BPOs. Na may mga puyanan, mga pondo. So it's a mixed use kagawad? It's a mixed use? Mixed use, yes. So ready na yung tanan, murag
partly na subdivision nga Mapuyan. So that's a very good place. I hope lang, personal point of view, himo ni economic zone. Yes. So di na ibutang ang mga tax exemption. Yes. Maratag pesa ba? Pesa. Pesa, yes. So if I may suggest on the implementation side. So kanang yung makita mo na ang ato ang master plan no sa screen nga katong naglantaw nato karon mo na ang master plan for the new city no nandira ang commercial area doon na sa institutional doon na sa kini I think commercial area no so mao ni ato ang master plan alang usab sa ato ang the new city so multi-billion kuan siya kagawad no in the making. Wapo ni mga programs ni Mayor kay makita nimo ang we are ready. Yeah. So I was right all the while nga andam na ta sa mga new investments to come. Yes. If they want to invest in the new city, it's already there. Na balaod nga para ilang exemption. Everything is there. Laid down, no? Ako lang just visit the mayor. And I'm sure I will help. Yes. Nya kini kagawad it's kuan pod a great move pod to decongest the downtown area. Yes. No? Kay kung diri sa kuan medyo napila nato ang traffic man pud ning adunay lain nga like kining sa atong uptown, kining sa the new city. So at least ma-decongest pod ang ato ang downtown area. Medyo mapan na siya kay ang traffic nato is ambot lagi. Ang traffic medyo it has to be resolved. Yes. But we have a lot of good think tanks. Yes. I'm sure ma-resolve na siya kay human naman politics. So we have almost 2 years to work on it. Anya kini po traffic kagawad kini naman po ni problema gyud sa Cagayan de Oro. Most of the highly urbanized or kining mga urbanized city nato right they're experiencing worse than what we are experiencing right now. Cebu is terrible. But ang akong tanaw, kung nalatay ingon nga management sa atong kaugalingon, kung kabalota alas city ang traffic, alas 5 pa lakaw na ta. Yes. So let us kita mo adjust. Alas city ang traffic, ay dito mo ato, murag walay basulon kita ra gyapon ana. And mo no and as usa sa mga exciting mga projects and kini usab kagawad no kining Cagayan de Oro area mass transit system. Usa pud ni sa ato ang future projects no. Patsada ni tanan mga programs for investments and we're happy nga on the council side nahuman naman na siya except if there is a change on the amendment di man perfect yung ang ordinance. Yes. We can call it enhanced, expanded ordinance for us to work on it. So gahulat lang ta. I suggest anhigin mo dire you come over because if there are amendments to be made, it's very simple. Visit the mayor and we're willing to make changes para to accommodate just like EODB. Yes. So muna nung all in all kagawad siguro with the experience of our kining gipahigayon nato nga investment forum ang iba basin niya tinuig na ta mag-investment forum kagawad for us to invite more kining I would suggest kay remember one of the best moves that the mayor has done investment forum we invest to invite. Yes. Remember, we are not the only city in the Philippines. Yes. We are not the only city in the Asian countries or even the world. Ingon pa sila, ang atong kompetensya ang Korea, Taiwan, kay dako pa ning atong syudad. And we should go out to market Cagayan de Oro. That was the best, one of the best moves of the mayor. Nga nakita niya, we have to go out and invite. Yes. Nakita na ko reaction sa mga dagko ra bagito dito nang aten. Na uban nagmahay pa. Wala ka aten. Wala sila kanto. Ang Fibidec Industrial Estate was there. The administrator, Attorney Sid Bernido, also campaign for dako magid ang ilang area. So we have big areas for all of us. Di man nga atong kauntanan kay there are many coming. I'm sure nga
mapadayon ni siya to kayo. So mo na no nga grabe ka fruitful no ang kining investment forum nga gipahigayon dito sa kauluhan kini ato nakalabayng bulan ang resulta niya dili man dayon no nga makita nato right after dayon sa mga investment forum but for the coming months no makita gid nato ang resulta sa maong dakong lakang buhat usab sa Cagayan de Oro. We're not just kanang kuan man gud paabot lang mi dinhi. No, we market ourselves. We market man marketing. Perfect move. Ako I appreciate that was the executive move. Pag ingon nga mag-investment forum kana, I hope sunod nga tuig next year another investment forum in a larger scale. Okay, of course na daghang mga changes na to gawan if natay daghang changes karon nga year no this fiscal year nga toy patuman or next fiscal year nga maayong mga balita na usab alang sa mga negosyante. So amo na nga ilabi na nga padayon the world is ever changing mo na nga kinahanglan mo cope up ta and sa kasamtangan no ato ang dakbayan is doing great no actually with regards to kining ato ang investment and promotions na din sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Well anyway kagawad moving forward no sa ato ang hilisgutanan usab karon isip naghupot sa Committee on Trade and Commerce kaniadto usab nga nakalabayng bulan hugtanon usab nimong gisuportahan ang pagpahigayon sa 26th Consumer Welfare Month no which is ning suroy gid mo kagawad sa mga tindahan dinhi sa Dakbayan. Can you tell us more about one of the best, I mean one of the many best ingon nabuhat sa City Price Coordinating Council is number 1 katong bugas. Yes. Grabe kayo ang action uksaka. Yeah. Then the mayor was very ingon active on that kay matutan ay diskwento karaban. Ang bugas ay barato. Gitapukan to dani sa mini park kato din napotoy in partnership with the DTI katong mga school supplies so daghan. Other commodities no nga gamit other commodities and we are there to monitor the prices of other commodities then that was the best action kay grabe naman. Dahil katong pag-spike gyud sa kuan sa presyo sa bugas kagawad, grabe ang kuan nato kagawad mo na ilabihan ka na kung tabang to diskwento karaban nga tong ipahigayon with the partnership of course with DTI. Dako to siya then the prices were just lower no. Lower and a good quality. So iyon pa nila competition sa uban. So diri wala ko kita ni Jay pagtanaw dito. Wait no? And of course, aside from that, kanito nakalabay usab nga bulan with in coordination with our Price Coordinating Council, kato usab nga bantay timbangan, no? Ato ang gibantayan usab mga timbangan with bantay presyo. Kana bantay presyo during the COVID. There was an attempt to increase the prices of medicine. Na-contain sa City Price Coordinating Council ang prices sa uban agrikultura nabantayan. Yes. Grabe, basta tanan mga panaliton sa groceries and even gasoline. Bantayan pero sometimes when we are competing against the world market, so dili na lang ta sa pagita og discounted nga mga presyo. We can't, di naman tayo makahilabot na when it comes to supply from the world market. No? Ilabi na kining gasolina, kaya mao gini unang maapektahan. So muna nga, importante gid kay kagawad kung yun na ni ka-active ato ang Price Coordinating Council din sa atong dakbayan to really ensure nga insakto nga presyo ang ingon man dako kining tabang sa atong mga consumers at mamalitay din sa atong dakbayan. Ato partnership, salamat ni Atty. Egay Uy, being the vice chair. Yes. Atong chairman is no less than our mayor, Mayor Rolando Clarix Uy in partnership with Department of Trade and Industry. Yes. Si Director Almer Masiliones, active yung kayo. Suroy-suroy mi sa mga pisanahan na may gamot. Atong Department of Health. Department of Agriculture. So, collaboration yun. Everything was ingon na partnership. So I hope mapadayon gyapon ni siya to kayo kay the only way to make things easier especially on prices. Consciousness, awareness na siya. Yes. So magpadayon ni akong tanaw, magpadayon gyapon ni. So inana man po hino na ang atuang mga miyembro sa Price Coordinating Council ni sa atong dakbayan.
It's very lagi sa gigon pa ni Kagawad noong aktibo kayo naglantaw alang usab sa ato kayuhan gyud sa ato mga consumers. Nya aside from that Kagawad no imo usab nga gisuportahan ug mismo ikaw personal nga mintabong usab sa World Food Day nga gipahigayon dito sa Limkit kay. Can you tell us more about this program usab Kagawad? Wapo tayo ng program kana mga local products. Kay kana local products, number one, we should buy local. Yes, support MSME. Support MSME kana. Yeah. Nasa atong committee po na, MSME, Yes, Micro, Small, Medium Enterprises, nga daghang kayo mga iyon nga mga incentives kay hatag sa ila. So, I hope kaning MSME under sa Department of Trade and Industry, napay sa DA, nga matagan og support. Kay Yes. all the products kita na to, barato, but they do not come in volume. Yeah. So, through the financing scheme of our DTI, I hope akong tanaw kung pwede unta atong local government sudlan siya. Kay daghang kay mga gagmay nga mga negosyante, they're having a hard time. Yes. But the products that I saw there, nalipay ko kay mga IPC dito. Quality products. Quality products, wapo ilang mga anything they were selling, they were good. Yes. But we have to sustain them. Yeah. Sustainability. So, I hope ipadayon matabangan po ni Mayor Rolando Clarixway para ma-sustain na ilang livelihood program. Yes, no. Anya kini ra bang MSMEs Kagawad dako po kay ni siya impact sa ato ang ekonomiya Kagawad no. Local economy nato dinhi sa ato ang not just dinhi sa ato city but dinhi the entire nation dako kay nig-impact ni MSME. So gani mo na imong gikaingon Kagawad no with support of DTI o ban pa mga agencies aduna po ang DOST with product enhancement nila nga program. So with this basin na po no with maka-craft bakatag program usab dinhi. I think na man po tayo mga livelihood trainings no patuman sa even sa TESDA. Yeah. I think we really need to focus on the MSMEs. Kay, number one, I've noticed that the mga government regional offices kulang sa logistical support, manpower. So, kita sa local government, we have enough manpower. So, ato atabangan, realize, especially on the financing side. Yeah. Advantage kay nato din sa dakbayan sa Cagayan de Oro Kagawad kay ang tanang mga regional offices nga dali ra kay nato masiko-siko diri Kagawad dili sige ra masikan sila. Ito no so wala nga sa atong MSMEs gani sa pud sa ato ang tabangan sab nini ang katong mga food processing organizations na dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro gani I think Kagawad laki pud din sila nga miato dito sa atong business forum to sell their product to pagdalas lang produkto dito sa sila they're part of the mga iyon organizational meeting. Nakita na ko MSMEs grabe kay ilang wapag sila mo survive sa pagtabang. Samot na sila mo survive kung tabangan. Yes. So I suggested to them and I spoke in behalf of the mayor nga we should go on export orientation. Kinako ang presyo. Dollar na siya, dollar earning. So, if you talk to a businessman, more profit the better. Pero ayaw dire. Dito na mas gawas. Nindot man ko ng MSMEs Kagawad kay from the owner, tanang mga kining human resources no kining ato ang mga manpower is from the locality plus the product source gikan po sa local so tanan natabangan gyud no again I would like to suggest to our beloved mayor that they be given importance kita may ingon nga amahan nila so dapat tabangan kay they cannot survive akong tanaw. May gani they were able to survive the COVID. Yeah. Pero hilak-hilak lagi mo na lisod yun. Ito. So muna no ang ito ang MSME singon man importante usab nga role nga ilang giga pa daw sab dinhi sa ato ang economic development no dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Anyways Kagawad no isip aside from being the chairman sa Committee on Trade and Commerce singon man Ways and Means sa 20th City Council ikaw sab ang chairman
sa Tibok Rion Diaz sa ato ang Philippine Councilors League. And recently ikaw ang himong guest speaker na dito sa PCL General Assembly sa Lanao del Norte. Can you tell us more about this, Kagawad? When I was there, nandito na it was well attended by no less than Governor Anging Dimapuro, Which is the RDC chair. the Regional Development Council chair, former Congressman Bobby Dimapuro, naputong yung anak ko sa katong babae, Congresswoman, then ang iyang anak si Congressman Khalid, Khalid, yes, was indisposed. So, but we talk about Cagayan de Oro, kung we are neighbors. If we can be ingon nga friendly among neighbors kay di man namo makaya kamera. Bitaw. So naman mo din sa Lanao del Norte, we can be collaborate sa mga developments. Yes. Kung di makayas Cagayan de Oro, na may Misamis Oriental, Iligan, Lanao del Norte, Misamis Occidental, natay Bukidnon, o ang atong island nga Camiguin Island. So lami kayo kaya mong murag na brotherhood sa among grupo, tinabangay. Yes. So, on a regional level. Pero dini man sila kasi aping. Dili nagyapon. Miss Ok, now, natanan diri. Nakailang mabalay diri, business. So, it's part of the marketing. Then, being a regional chair of PCL Region 10, I'm also part of the national board. Okay. I'm also marketing. Abot na sa Italy. Advantage kini Kagawad, no? Cagayan de Oro. Na market, wala pa yung extra gasto. Ani lang mo magdulat na goal. So, it's a marketing program of the city that needs to be reviewed kay how many atong bread and butter ang mga panulod. So far, bayo man, but we have to expand our marketing strategy kay malupigan ng uban, sigurado ko man. I think many are eyeing on Cagayan de Oro. Yes. And I'm very happy nga katong sa after the investment forum, I read in one of the articles ang US na plano po part ang Cagayan de Oro sa Philippine cities nga tabangan nila financially. Katong sa aid, yes. Yes, so few cities outside Metro Manila. Very few. Yes, very few ra gito. May hapra gito nga mga cities. Ako textan to si Paul Taylor nga Dungagi. Dungagi. Okay. So at least we have established through this investment forum daghan kay ang epekto ato. At lesser expense pero dako kayo. Murag pila ka folds ang na generate no sa ato ang adakbayan sa Cagayan de Oro with our very successful investment forum. With this Kagawad no daghan pa ang takay-tagilis kutanan labi nang sa padayon nga paglampo sa dinhi sa ato adakbayan sa Cagayan de Oro in terms of economic recovery, and of course with our investors who are coming in. We're very excited about that. Siguro Kagawad, labi nang panapos na ang tuig by January, ting renew na po sa mga business permit ug sa mga kinahanglan nila. Siguro imuhang parting statement as well as mga panawagan sa atong business sector, Kagawad. To my partners sa business sector, salamat sa Oro Chamber, represented by no less than Ray Talimio, ang atong mga two business chambers, Filipino-Chinese Chamber of Misamis Oriental, and Cagayan de Oro Filipino-Chinese Chamber. Magpadayon mo, please pay your taxes. Kay, we cannot survive as your taxes will go a very long way. And to tell you that the projects for our investments, the new city, the Paraiso Hill, Cagayan de Oro Aerial Mass Transit System, di na mo mag-complain kaya wala tayo traffic, waste to energy project o sewerage project, we need to sustain with your taxes. You have been very supportive. The hardest na to nga tuig was during the COVID, pero gitabangan pag ninyo ang syudad. I hope magpadayon po mo to support our city through your taxes. Again, daghang salamat sa inyong tanan. I wish you an advance Merry Christmas and a prosperous New Year.
Right, daghang kayong salamat to ang chairman sa Committee on Trade and Commerce and Ways and Means sa 20th City Council, Kagawad George Goking. Kagawad, once again, thank you kay sa panahon sa yung mong gihatag kanamo sa City Information Office for the chance alang sa papadangat sa mga maayong balita gayon dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Mo kadto naglangkob sa ato ang inyong konseho edisyon nato karong simana sa inyong konseho karon. Sa ngalan lamang sa ginatibukang puwel sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro, once again headed by our good mayor, Mayor Rolando Clarix Uy, ngumnan sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer, Miss IBS Buantero. Kinin lamang si George Bacos, kaya salamat sa inyong pagpaminaw, paglantaw, antod sa sunod kayo ng mayong adlaw sa tanan. Musdan ako.